Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung 5 million pesos na allegedly binayad as bribe mga kababayan dito sa 18 mga marites, mga morons, mga basurero, mga kargadors. Yung sabi mga dating sundalo na dinisown ng Marines kasi dishonorably discharged. Yung 5 million na binayad sa kanila, malamang maubos lang. Maubos lang doon sa pambayad din nila sa abogado. Kasi patong-patong na kaso, mga kababayan na cyber libel, ang final, laban sa kanila. Nitong mga congressmen at senator na isinangkot nila mga kababayan sa kanilang kwentong kutsero. Ang panalo dyan si Atty. Baligod. Siyempre si Atty. Baligod kung sino yung funder niya sa likod. Paldo. Gagalaw bang ganyan si Atty. Baligod kung wala lang? Ay nako, nagpaloko ito mga 18 morons. Nag-file siya kahapon si Erwin Tulfo. Ngayon, mga kababayan, si Benny Abante naman. Nung una, sino ba yun? Yung mga nag-file. Si Laila de Lima. Ito si Benny Abante, mga kababayan. Congressman ng Maynila. Sabi dito sa report ng DCRH News, Manila 6th District Representative Benny Abante nag-ain ng reklamo nagreklamong cyber libel at libel sa Manila City Office of Prosecutor laban sa 18 Marines, 18 Maleta Boys ni Atty. Baligod. Yan mga kababayan. Ang panalo dyan si Atty. Baligod. Kasi siyempre si Atty. Baligod may attorney's fee. So kung magkano yung binayad, ibabayad din sa kanya. Kasi siya yung abogado. Di ba? Hindi man yun pro bono. Gumagastos yun, mga kababayan. Alangan man, uubuso na lang yung oras ni Atty. Baligod sa ganyan na wala siyang kinikita. Imposible, di ba? Siyempre may attorney's fee, may kung ano pang mga pabuya. Logi yung mga ginamit niya, mga kababayan. Maubos lang. Ito, Tulfo files defamation rap versus cause ex-bodyguards over kickback claims. Ayan patong-patong na kaso. Ito naman po sa Pasay City Regional Trial Court kahapon. May iba pa na mga nag-file siguro more than 10 yung mga nag-file na. Sakit sa ulo yung pinasok na mga 18 kargaderos, mga kababayan. Nagpagamit kasi sila, mga kababayan. Pagkatapos biglang inabsuelto si Loren de Garda kasi kakampi na. Ano ba? Napakalinaw po yung yung pagsangkot. Pakinggan ninyo ito na pagsangkot, mga kababayan, kay Loren sa unang nangyari. March interview ito, mga kababayan. Sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Batangas. Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to? Senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yan, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag-meeting niya doon, si boss, pagpasok nung lipo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Napakalinaw, pagkatapos biglang binawi. Ito yung pagbawi, mga kababayan, ni Baligod. Sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yun lamang ang naaalala. Pag nagpapaniwala ka pa dyan, iwan ko na lang. Affidavit na yan. In fact, marami pa kong iba Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo Malinaw na hanap buhay niya. Sa Senado at saka sa House of Representatives.
para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan Yung- ay yun lamang yung mga... Yung press ko nito na isinabay doon sa hearing ng legit na Blue Ribbon Committee doon sa opisina ni Robin Padilla nung Monday, kahapon. Nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. For clarification, so nagpunta po sila sa bahay ni Senator Lauren, pumasok si Zaldi, pero walang maleta ang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no? Kaya may mismatch. Oo, na, sir, naalala namin, yung paghinto ng sasakyan, ano yung essence ng libro? Boss Sandy, bukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay ko ni Senator Lauren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Lauren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Malinaw na tayong kwento po. Yung lakad, no? So, pwede ko nga ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Sandy po dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit sila lang po? Ay, hindi, March po yun. March 5? So safe na si Loren. Mag-isip-isip kayo po mga dating mga sabi Marines, mag-isip-isip kayo. Maubos lang yan na prinami sa inyong 5 million. Baka nga hindi pa matupad. O ngayon mga kababayan, ito yung development. Kasi hindi man po mga kababayan daw ibinigay ng full. Kasi baka kung ibigay ng full, yung 5 million, tumakas na sila. Hindi na magpakita. Di logi man si Baligod at yung mga nasa likod ni Baligod. Alam na ninyo kung sino nasa likod ni Baligod? Ito yung news update mga kababayan. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa 18 ex-bodyguards, they should niya submit individual affidavits. Ayaw nga, mga kababayan, gusto ni Baligod, ayaw pumayag ni Baligod, gusto yon na sanang gawin, individual affidavits interview ng NBI, hindi pumayag po si Baligod. Kasi doon mabubuking mga kababayan, yung kwento nila, siguradong hindi magtutugma. Alatado pong kino-coach ni Baligod at kino-coach din mga kababayan tulad ni Gutesa, ni Marcoleta at ng mga DDS senators ni na Alan Peter Cayetano during the Bogos hearing. Kaya sabi ko sa inyo, mga mainang nilalang lang at mga DDS lang mga kababayan maniniwala sa kanilang kwento. Tama po? So ito po mga kababayan na sunod-sunod na pagbawi, pag-edit at sablay mga kababayan na detalye ng sinumpaang salaysay ng 18 mga tinawag na kargador. Maleta boys. Malakas po na indikasyon talaga na gawa-gawa lang siya. At sa ilalim po ng prinsipyo na false in one, false in everything, falsos in uno, falsos in omnibus. Malinaw na bagsak ang kanilang kwento. So ito pong pagbawi ng akusasyon kay Loren Legarda. Matapos na magbanta na kakasuhan niya ng perjury, nagbanta si Loren. Ito po ay matibay na ebidensya ng kawalan ng matibay na basihan sa kanilang kwento. Hindi lang yung kay Loren, pati yung kay Laila de Lima. Imposible din yung pagdawit. Sa kanilang unang bersyon mga kababayan, isinalaysay ng grupo na personal nilang iniabot yung maleta kay dating Senador Laila de Lima sa penthouse daw ni dating Congressman Saldico. Ang malaking sablay, tulad ng kininto na natin, si Laila de Lima nakadetain pa nung panahon na yon. Kaya imposible itong mangyari sa labas. Dahil nabuko po yung kasinungalingan, napilitan silang i-retract at baguhin yung script ng kanilang affidavit. So, pabago-bago yung kanilang mga testimony mga kababayan sa Senado. So, lumalabas, puro hearsay ang mga kwento
nitong 18 Marites. So ang isang affidavit mga kababayan na paulit-ulit na tinatapyasan para lang ihabol yung mga nakikitang butas, na diskubring butas sa kanilang kwento, hindi po siya, malinaw siyang hindi ebidensya, kundi ay isang hamak na script lamang. Napilit po na nire-rewrite abang sinasadula. Malinaw mga kababayan? So, krimen siya po ng perjury at saka fabricated testimony na malinaw. So ang pag-urong po sa akusasyon, matapos na mapadalhan ng bantang legal na aksyon, malinaw po siyang pag-amin na wala silang sapat na ebidensya. Ang pagsumpa mga kababayan, sa harap ng batas, gamit po yung mga peking detalye, isa po siyang kriminal na gawain. Ang tawag sa kanya perjury. So, kung maniniwala pa tayo sa kanilang mga kwento, iwan ko na lang. Puro sablay ang kanilang kwento mga kababayan na malinaw. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinapatulan pa ito ng mainstream media na i-cover itong si Atty. Baligod, pati itong mga 18 Marites na malinaw na nanggugulo lang mga kababayan. At may gusto silang ma-achieve. Kung bakit nila sinisiraan sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kwento itong mga senador at saka mga kongresista, lahat haros ng mga House Prosecutor sa impeachment ni Sara Duterte, sinabit po mga kababayan dito sa kwentong maleta nila. So malinaw na ang objective mga kababayan nito, siraan yung credibility ng ating mga House Prosecutors. Pati ng mga senador na hindi po nila kakampi. Di ba po mga kababayan? So may official na rin na kumpirmasyon sa Armed Forces, sa Philippine Navy, ng ilan sa kanila mga kababayan, hindi kailanman naging Marines. At ang ilan dishonorably discharged, na-discharge po sa trabaho dahil mga kababayan sa mga kasong kriminal. So ito lang po ay patunay ng grupong ito, wala pong karangalan na pwedeng panghawakan. Kasi po, yung mga taong walang tapat sa panunumpa sa kanilang uniforme po, hindi kailanman po magiging tapat sa kanilang panunumpa sa harap po ng batas. Kasi po itong mga taong ito wala ng trabaho, kapit sa patalim po. Kaya ginamit po sila, yun ang ating theory. Para lang makapaghanap buhay, kapit sa patalim nga eh. Di ba? Lalot yung promise ng 5 million. Each, 90 million lahat. Yan lang, yun na nga po mga kababayan, maubos lang dahil sa patong-patong na kaso. Kaya mag-isip-isip po kayo, ito mga 18 members ng Maleta Boys. Mag-isip-isip po kayo. Ginagamit lang po kayo. And later on, pag wala na kayong pakinabang, i-dispose na kayo niyan. Di ba? So isang malaking sampal mga kababayan sa hostisya, ang affidavit na binubuo nitong mga peking sundalo. Imposible po yung kanilang mga kwento at sa kaurong-sulong sa kanilang mga akusasyon na nakatayo sa kasinungalingan. Pag nakatayo po sa kasinungalingan, hindi siya kailanman magiging katotohanan. So we appeal to our itong mga mga ginagamit na mga 18 Maleta Boys. May panahon pa, sayang kung magpapagamit lang po kayo. And later on, itong inyong mga testimony ay magko-collapse man lang po kasi punong-puno ng butas. Ang advice natin, repent. Di ba? Mangagsisi kayo sa inyong mga ginagawa. May panahon pa para gumawa ng tama. Di ba po? Huwag magpagamit dito sa mga taong ito. Sabi ko sa inyo, pag wala na kayong silbi sa kanila, i-dispose na kayo niyan. Di ba? Tapos kayo, nakaharap kayo sa patong-patong na kaso, yung pabuya sa inyo, maubos lang sa,
maubos lang sa litigation. Lugi kayo. Nalagay pa sa peligro yung inyong sarili.